Nagbabalik ho ang Usapang Bayan at kasama pa rin po natin si former MILF spokesperson Mr. Aid Caballo. Aid, yung pagtakbo niyo ho sa Senado ngayon, yan ho bilang as an independent, no? Yes, sir. Yes. So, ako naman ho, gusto ko rin malaman dahil kasi alam naman natin lahat na pag kayo ay tumatakbo sa national office, marami hong gastusin yan, maraming logistical requirements. Ano ho ba ang sikreto at nagagawa nyo ito kahit na independent kayo? Well, sa totoo lang, yun yung nagsabi na parang suntok sa buwan. No? Nonetheless, the COMELEC, I have to thank the COMELEC sapagkat tinanggap po tayo. We are now eligible to run for the Senate. Mahirap po mga ako, but mine is, I wanted to make use of my experience, life, yung aking karanasan, buhay na makatulong po para maging matatag po ang Pilipinas. Kung sakali ho ba na kayo ho pagpalarin at mahalal bilang senador ng Pilipinas, ano ho ba ang plataforma ng gobyerno na binabalak nyong isapatupad bilang senator ng Pilipinas? Well, payag ako doon sa impact, priority natin po yung let us try to look at the present system. Baka pwedeng po na natin i-abandona itong presidential. Pupunta tayo sa parliamentary system of government. Huwag muna mag-federal. Mag-parliamentary muna tayo. That is realistic. But later on, we can go on federal. But dito, kasi makikita mo, yung lahat ng ating mga katabing bansa dito sa ASEAN, wala na pong presidential dito. Puro parliamentary po. And obviously, umaangat sila. Tayo na iiwanan. Tayo, unang-una noon, tinuturuan pa natin ng Vietnam, ng Thailand, ng ibang pang bansa, Malaysia. Tayo pa nagturo niyan sa mga technology. Ngayon, baligtad po, na-reverse po yung situation. Tayo na po ang kanilang tinuturuan. So, this is a reality now. So, better na i-examine natin. Otherwise, magkaroon tayo siguro ng mamumuno na yung bang kung leader ka, hindi ka lang leader ng yung sariling grupo. That is one thing I wanted na mangyari na kung sino man yung presidente natin, he should be a president of all the Filipino people. Otherwise, hindi tayo aangat pag ang presidente ay yung kagrupo lang niya ang inaasikaso. It should be, whether you are a minority or a majority president, you should act as a president of all the Filipino. Meron ho ba kayong pinatatamaan dyan? Kung sino yung tamaan na po. Hindi ko inintindi po yun. But this is a reality. I am talking of a reality. Yun yung nakikita ko, sir, na basic po para umangat tayo. Because we cannot attain yung mga reconciliation na yun, mga stability na yun, pag hindi po ganoon yung klase ng leader natin. Sa mga presidential candidates natin ngayon, yes, alam naman natin kung yes, sino yung mga yon. Sino ho ba doon ang sa tansya nyo na maganda ang sinasabi o ugma sa katatayuan natin? Sa plataforma nyo? I should be honest. Si Grace po siguro ang tumatama doon sa mga pangintay natin. In fact, as a matter of fact, yung si C.G. Escudero, I have the chance to talk to him, ang kanilang plano sapagkat pag manalo ako, manalo rin si Grace, wala nang debate. Ano yung plano niya? Sabi niya, we will give the 27 provinces of Mindanao 25 billion each during the first year of their term. The idea is for Mindanao to catch up. Kasi masyadong imbalance yung ating development. Napag-iwanan. Yes. So, yun yung basic yun eh. Para makita yung reconciliation na yan, fair lang yung pagtingin. So, the only candidate so far na merong ganong idea, with all due respect, kilala man natin yung lahat, sina Binay, sina Duterte, and iba pa, Marojas. But none of them talk about this, yung ganong idea, para magkakatsap yung Mindanao. So that fair na tayo.
Sir, of course, we have to scrutinize our candidates running for the elections. We want to hear your opinions on certain issues na kinaharap po ng ating bansa. Ano po ang opinion nyo regarding income tax rates? And if you get elected, paano nyo naman po matutulungang solusyonan ang problema natin sa trapiko? Well, sa ngayon, gusto nila, baka kampanya lang yung pagsabi nila na ibaba yung income tax, yung 30,000. Wala ka Pwede ng na yun tax, siguro. Pwede na yun siguro. We will be supporting any effort, any move that would benefit our less fortunate people. How about Kasama the mo lang. yes? How about the traffic problem po? Traffic problem, long range, we should decongest Metro Manila. Itong mga opisina na ito, gaya nung NAIA, napakalawak ng Subic eh. Kailangan lang natin yan is one-stop train para travel from Subic to. If you remove NAIA tomorrow, and then the following day, listen na yung traffic. Yung mga agency ng gobyerno na wala naman pong, halimbawa, DNR, bring DNR to Mindanao where the forest is located. Ilang libo ba ang empleyado niyan? Yung DA, como ang Luzon is the rice granary of the country. Ilagay mo yung DA diyan sa Central Luzon. Yes, sa Northern Luzon. Yung other offices pa. Pag nagawa yan, siguro malinis na yung traffic dito sa Metro Manila. Pabor po ba kayo sa 4Ps ng gobyerno? Yes, of course. More than that. In fact, we can supplement that by providing the livelihood project. Sa tingin nyo po, paano pa po natin mas mapapaganda itong CCT program na ito sa next administration? For peace, Yes, sir. strict tayo diyan sa pagkikialam ng mga local government unit. Kinukuha nila ang even more than half. Kinukumplot nila. Magalit na ang magalit. Paano nila nakukuha ho yun? Paano nila? Yung mga tao kasi sa barangay, kumbaga, pinipigan nila yan. Mayroon silang formula para even the anong tawag yung ATM, nakukuha nila yun. So parang sila ang humahawak ng ATM. They are in control. Iyan ho ba hindi palagay nyo alam ng ating DSWD? Alam nila yan. Inkahot pa yung iba dyan. So yan ho isa na pagtutuunan nyo ng Yes, pansin. of course. Para naman Kaya I am very strict doon sa local government because sila yung nasa forefront eh. Yet they are not doing what they are supposed to do. Delivery. One word lang, delivery. The local government unit should deliver the basic services embodied under the law. Yung isa ho sa sinasabi nyo kasi na para mabawasan ng ating problema sa peace and order ay yung mabigyan ng mga tao ng mga mahusay na trabaho Yes. at mga posibleng mga negosyo. Sa takbo ho natin ngayon, napakahirap ho magnegosyo dahil kasi ang daming mga requirements na hinihingi. Yung kung ano-ano ho mga reports ang pinasasubmit, kukuha ka lang ng mayor's permit, aabutin ka ng ilang araw. Ano ho ba ang nakikita nyo ho ba yung gano'n na may problema tayo dyan? Tama po yun siya. That's correct. Maybe pwede natin pagtuunan yan ng pansin. Konting revision lang yan. Even administrative matter can cure the problem, I suppose. So we have a few more minutes sa Yes, ating yes. programa. Maari hong sabihin nyo sa ating mga tagapanood na ating mga botante na ano ho ba ang gagawin nyo bilang kung kayo ho ay pagpapalarin ng senador at bakit nila ho kayo sana iboto sa darating na eleksyon para paano nyo ho silang matutulungan? Ano ho ang gagawin nyo? Ito ho, pwede ho kayong magsalita ngayon sa kanila. Well, sa aking mga kababayan, ang tanging may offer ko lamang ay yung aking unang-una, yung aking layunin na maging matatag po ang ating bansa. Siskapin ko po na lahat po ng ating mga sectors ay magkaisa para
isa lang po yung ating paninindigan. Gaya ng isang bagay, gaya nitong West Philippine Sea, watak-watak po tayo diyan. As a matter of fact, yung gobyerno mismo umaayaw diyan na magkaroon ng concrete action. Yung pong mga estudyante na pumunta doon ay pinapagalitan pa. Yung pong Sultanate of Sulu na umatake doon sa Sabah, kasi kanila po yung Sabah, pagdating dito, binantaan na ipauhuli. Yet they are citizens of this country. And so, dapat ito magkakaintindihan tayo, iisa lang po yung ating panindigan. Magiging agent po ako diyan, magiging kalipin po ako diyan ng ating bansa para ipunin po natin yan para magkaroon tayo ng solid at isang panindigan sa mga bagay na national and even international concern para sa interes ng ating bansa. Ano po ba ang guiding principle nyo, sir? Ano po ang guiding principle? Sa atin is anything that would serve the interest of these people, the country, and the nation at large. Yun po ang ating isusulong. Yung nabanggit niyo ho kasi yung Sabah, no? Pwede Yes. lang ho bang magtanong ko tungkol dyan, ano? Ano ho ba ang, sa pananaw nyo na yung Sabah ho ba talagang parte ng Pilipinas yan? May karapatan tayo dyan? I-give up yung right natin dyan? Ano ho ba ang gusto nyong gawin tungkol dyan sa Sabah na yan? Well, through the Sultanate, of course, nagkaroon ata ng mga dokumento diyan. I am not very particular doon sa paano nagkahalo-halo ng mga dokumento. But originally, Sabah is owned by the Sultanate of Sulu. Citizen naman sila ng ating bansa. At mayroon pang mga dokumento diyan na nagpapatunay na nag-waive na ata yung Sultanate para iporsigi ng Pilipinas. So, sa atin dapat ito iporsigi sapagkat yung pong yaman ng Sabah ay malaking bagay po sa Pilipinas. papunla ng ating Pilipinas. Liban doon sa reality na iyan ay pag-aari ng Sultanate of Sulu. Sulu. Bakit ho kaya walang nangyayari? Ano ho ba ang tingin nyo dyan? Well, sa palagay ko may mga underground deals diyan mga dealings diyan May nagsasabi na merong nababribe, merong mga ganong involved na Sino ho nagbabribe kanino? Siyempre, galing sa Malaysia. Sa interest ng Malaysia ang napipiga natin diyan sa issue Ang ng Sabah. binabribe ng Malaysia ay tao ng gobyerno? Tao ng Pilipinas, of course. Yun yung mga sabi-sabi, but it had to be investigated and find out the truth about this matter. So sa makatwid, yung ating teritoryo ay napakahalaga sa inyo. Yes, of course. Na kinakailangan natin talagang, Concrete kung kinakailangan na makipaglaban Yes. tayo, ay nakahanda ho Why kayong not? makipaglaban. Why not? Why not? In our case, kung tayo isusuportahan ng gobyerno, papunta doon. Kahit pag-aala na makabalik sa Mindanao, okay lang. Ang importante, mamamatay tayo na ipinagtanggol natin ang ating teritoryo ng ating bansa. Never mind. We will die as a hero naman Okay. Oo. At dyan po tayo magtatapos. At yan po ang isang makabuluhang talakayan kasama si former MILF spokesperson, Mr. Aid Cabalu. Maaari niyo po kaming i-follow sa Twitter at GNL Usapang Bayan at sa aming Usapang Bayan Facebook page. Ako po si Rach Marquez. At ako po si George Chua. Samahan niyo po kami sa mga susunod pa naming mga talakayan dito sa Usapang Bayan.